Kapag may nararamdaman kang sakit sa sciatica, kadalasan pare-pareho lang ang naririnig mong payo. Herniated disc o umbok ng disc, pinipisil ang ugat ng nerbiyos kaya sumasakit. Pero base sa karanasan ko, kadalasan ay wala naman talagang kinalaman doon. Kaya hindi talaga nare-resolba ang problemang ito at nananatili na lang palagi. Ipapaliwanag ko sa iyo sa video na ito kung saan talaga nanggagaling ang sakit na malamang ay hindi mo pa naririnig dati. Pero huwag kang mag-alala dahil siguradong mapapakalma ka nito. Una sa lahat, hindi mo kailangang mag-alala kasi para sa karamihan ng tao, parang misteryo lang talaga ito. May iskiyas ako at di pa rin nila alam ang nangyayari. Aayusin at lilinawin natin ito ngayon. At kapag naintindihan mo kung tungkol saan ito, siguradong tuluyang mapapakalma ka. Tingnan muna natin, ano ba ang ugat na ito, itong iskiyas, at saan ba ito nagmula? Kaya nagsisimula ito sa ibabang lumbar spine, minsan pati sacrum. Ang tawag dyan ay mga nerve root na lumalabas dyan at nagsasama-sama sila dito sa bahaging ito at dito nabubuo ang pinagsama-samang ugat ng nerbiyos na kasing laki ng hinlalaki, talagang makapal at dito ito lumalabas. Dumaan ito dito sa likod, sa likurang bahagi ng hita, pababa sa likod ng tuhod. Dumaan ito sa binti at dito sa likod ng tuhod ay mahalaga pa rin. Dito siya naghahati-hati. Isang bahagi ay nagpapatuloy pa, pababa dito, sa binti hanggang sa paa. At sa lahat ng mga bahaging ito, maaaring magkaroon ng sakit. Ang pangunahing sakit ay nasa ibabang bahagi ng likod. Baka pamilyar ka dito. Tapos nagpapatuloy ito sa puwitan, sa buong bahaging ito. May humihilang sakit din. Dito sa kahabaan ng hita, masakit sa likod ng tuhod, masakit pababa sa binti, at maaari ring sumakit ang paa. Kaya kahit saan dumaan ang ugat na ito, maaaring makaranas ng sakit. At syempre, maiisip mo agad na, nandyan ang ugat, kaya sa buong dinadaanan nito, may nararamdamang sakit. Malamang na naiirita ang ugat dito sa itaas, sa mga ugat ng nerbiyos, doon sa lugar kung saan nagsasama-sama ang maliliit na bahagi na ito. At ito ay magkakaibang mga ugat na kumokontrol sa iba't ibang bahagi ng binti at paa. At kaya nabuo ang teoryang ito na ang mga sakit na nararanasan doon ay laging may kinalaman dito. Na ang ugat na ito, dito sa itaas ay maaaring maipit dahil sa slip disc o dahil sa isang nadulas na vertebra o dahil sa nakausling disc o dahil sa pagkipot ng nerve canal mismo. Nagdadala ito ng sakit at tinutuklas kung saan ito galing. Pamilyar ka ba rito? Naranasan mo na ba ito? Gumagamit ng imaging procedures at hinahanap kung ano ang makikita dito sa itaas, lalo na. Hinahanap kung may slip disc na maaaring magpaliwanag nito, pero madalas ay walang nakikitang dahilan. At kahit may makita man, kadalasan ay tinuturukan ito sa itaas at inooperahan. Pero madalas, hindi pa rin talaga nawawala ang problema dahil doon. Habang nagsisimula pa lang ang therapy, dumami ang mga karanasan naming eksaktong ganitong sakit ang nararanasan, gaya ng inilalarawan. Sa puwitan, sa puwitan, likod ng hita, likod ng tuhod, binti, at hanggang sa paa. Sa totoo lang, madali lang itong tanggalin basta ma-relax o matanggal ang mga tensyon sa mga kalamnan at mga fascia na may kinalaman dito. Kumbaga, lalong lumalayo ito sa tradisyonal na teorya na merong nadidiin dito na parang naiipit ang mga nerve fibers at kaya nagkakaroon ng pananakit o pressure sensitivity mula dito sa taas ayon sa mga nerve fibers na apektado. Minsan dito, minsan doon pinapadala. Kaya naming alisin ang sakit sa ibaba nang hindi alintana ang bahagi sa taas. Kaya, para gawing malinaw ulit, kung ang ugat na mula dito sa taas hanggang dito sa baba ay nadidiin dito sa taas, dapat sana ay sumasakit din siya dito sa taas kung saan siya nadidiin. Bakit hindi sumasakit doon kung saan siya nadidiin? Bakit sa may puwitan nagsisimula ang sakit? Pwede mong sabihin, medyo malapit lang naman. Pero may mga kaso rin na umaabot ang sakit pababa sa binti hanggang sa paa at kung ano-ano pa, tapos parang may pangingilig. Lahat ng ganitong mga pakiramdam. At bakit dito lang sa ibaba lumalabas ang sakit at hindi dito sa itaas, kung saan naman talaga nangyari? Para sa akin, wala talagang saysay yon.
Siguro pwede mong isulat sa mga komento kung saan mo nararamdaman ang sakit. Saan nga ba talaga ito nararamdaman? Saan mas malakas o mahina? At ngayon, may dalawang posibilidad. Doon sa karaniwang teorya na ito, na dito sa itaas dahil sa slip disc, manatili tayo sa halimbawa na may naipit doon. Ngayon, may dalawang posibilidad. Una, talagang may slip disc at pagkatapos ay ooperahan ito. Pagkatapos, yung umumbok o lumabas doon, yun ang inaalis sa operasyon para magkaroon ulit ng espasyo at pagkatapos ay tapos na ang operasyon. Naging ayos muna, pero pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik ulit. Sa puwitan, binti, o minsan di mo ramdam ang pinsala sa disk. At kadalasan, gumagamit na ng mga iniksyon, tinuturukan ng mga pampawala ng sakit dito sa buong bahaging ito. At maaaring makatulong ito o hindi, pero kadalasan, hindi ito pang matagalan. Baka naranasan mo na rin yan sa sarili mo. Sa una, okay siya ng 1 o 2 linggo, tapos uulit na naman. Umaabot pa nga sa punto na may mga tao na nagpapasaksak ng ganitong iniksyon minsan sa 1 buwan o minsan sa 2 linggo. Siyempre, sinasabi ko, Diyos ko naman, huwag mong gawin yan kasi tuwing ginagawa mo yan, naaapektuhan ang biochemistry ng katawan. At dapat hanapin ang totoong dahilan para tuluyang masolusyonan ito. Pag-uusapan pa natin yan. Ito yung karaniwang paliwanag kung paano nagsisimula ang mga pananakit. Lalo pang sumasalungat ito sa aming karanasan na ang pananakit sa ibabang bahagi ng gulugod ay kadalasan madaling malunasan. Kung alam mo lang kung paano. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng sobrang tensyon ng mga kalamnan at mga fascia dito sa harap, sa bahagi ng harapang katawan at dito sa likod upang maging normal. Kapag bumalik sa normal ang tensyon, madalas nawawala ang pananakit ng likod dito. Nangyayari ito sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga therapist ng tinatawag na osteopressure. Pamamaraan ito kung saan ilang reseptor sa mga buto ay naaapektuhan at kaya nilang gawin ito. Kaya ito ang aming paliwanag tungkol sa utak na pinapanormal ang tensyon ng ilang partikular na kalamnan at pagkatapos ay nawawala ang sakit kadalasan sa unang gamutan pa lang. Sa Liebscher at Bracht, ang mga espesyalista sa sakit, ganito rin ang nangyayari pero sariling ginagawa gamit ang partikular na pag-unat. Sa pag-unat na ito, bumabalik sa normal ang tensyon ng kalamnan at fascia, kaya nawawala ang sakit hanggang tuluyang mawala. At hindi lang ito totoo para sa likod, totoo rin ito para sa puwitan. Kaya naaalala ko ang napakaraming pasyente na may diagnosis na ischialgia o sciatica. May naramdaman sila kaya lumapit sila sa akin. Ako ang nagpagamot sa kanila at walang kinalaman iyon sa diagnosis na iyon. Nirelax ko lang ang mga kalamnan at mga fascia. At pagkatapos ay nawala ang sakit sa puwitan, bumuti at naging kontrolado. At ganoon din sa mga sakit sa likod ng hita, pinanumbalik ko ang normal na tensyon ng mga kalamnan at mga fascia. Sa likod ng tuhod, ganoon din. Sa binti at paa, ganoon din. Kasabay ng karanasan, karamihan sa mga sakit ay madaling mawala kapag alam mo kung paano. Paano nabuo ang modelo natin sa pagpapaliwanag ng sakit? Ngayon, mas kapanapanabik ito para sa iyo dahil kakaiba ito sa karaniwang paliwanag ng sakit. Ibig sabihin, ang sakit ay hindi agad lumalabas dahil lang sa nasira o napinsala ang isang bahagi. Sa halip, ito ay tinatawag na functional na sakit. Diyos ko, ano ang functional na sakit? Madali lang ipaliwanag yan. Ang functional na sakit ay hindi structural. Kapag structural, may talagang nasira, buto o disc. Sa functional, walang dapat masira. Baka para sa iyo, sobrang interesting malaman at panoorin ito ngayon. Karamihan sa mga pananakit ng likod ay functional. Paano ko nga ba nasabi ang pahayag na ito? 90 plus minus 90 ng mga pananakit ng likod ay hindi tiyak. Ano ang ibig sabihin ng hindi tiyak? Ang ibig sabihin ng hindi tiyak ay walang natagpo ang sira, walang nasira. Tapos kadalasan sinisisi na lang ang pag-iisip o emosyon. Oo, pero parang palusot lang yon kasi wala namang talagang sira, pero andyan pa rin ang sakit. Ganyan ang hindi tiyak. Hindi lang sa likod, kundi pati sa iba't ibang parte ng katawan. Magandang salita pero parang tinatago ang tunay na ibig sabihin. Sa totoo lang, ibig sabihin niyan ay, hindi namin alam kung paano nagkakaroon ng ganitong sakit, kaya tinawag na hindi tiyak.
Hanggang ngayon, di pa rin alam ng tradisyonal na medisina ang sanhi ng mga di tiyak na sakit na ito. Walang malinaw na paliwanag, puro hinala lang tulad ng nabanggit, maaaring dahil sa pag-iisip o iba pang impluensya, pero hindi pa tiyak. Pero kapag naintindihan mo ang modelo natin tungkol sa alarm pain, malinaw na sa iyo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mga hindi tiyak na sakit. Ang mga sakit na yan ay walang nasisirang bahagi. Kahit magpa-X-ray, magnetic resonance imaging o computed tomography scan ka, wala kang makikitang abnormal. Ano nga pala ang modelo natin ng alarm pain? May masakit kahit walang nasira, ito mismo ang paliwanag sa mga hindi tiyak na sakit na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ng tradisyonal na paraan. Ngayon, ano nga ba talaga ang tinatawag nating alarm pain? Oo, tulad ng sabi ko, functional na sakit ito, walang kailangang masira. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Nangyayari ito ayon sa aming paliwanag. Dahil sa sandaling dumarami ang tensyon sa mga kalamnan at mga fascia na halimbawa ay nagpapadikit sa mga buto ng gulugod kung saan naiipit ang mga disk na nagtutulak sa kasukasuan ng balakang at ulo sa kanilang mga pwesto. At sa tuhod ay pinagdudugtong ang mga buto, na naiipit ang mga meniskus, na naiipit ang mga kartilago. Ang mga alarmang sakit ay paraan ng katawan para maiwasan ang pinsala na dulot ng sobrang presyong ito. Kaya ang arthrosis ay dapat maiwasan, ang pagputok ng disk ay dapat maiwasan, ang pagkapunit ng meniskus ay dapat maiwasan. Para dyan, meron tayong alarmang sakit. Ipaliwanag ko sa iyo dito sa bahaging ito ng eksakto kung ano ang gagawin ko ngayon. Nakaupo ako para maipaliwanag sa iyo ang maraming bagay. Pero alam kong madalas ka ring nakaupo at ang lipunan ay madalas ding nakaupo ng walang balanse. Hindi lang sa mesa, kundi pati habang kumakain, sa sinehan, kotse at tren. Marami ring natutulog ng nakaupo. Bakit kaya pag nakatagilid, nakabaluktot ang tuhod? Natutulog silang nakaupo. Nakatagilid lang sila pero parang nakaupo pa rin ang posisyon. At ano ang nangyayari dito sa harapan ngayon? Ang mga tagabaluktot ng balakang. Ang tagabaluktot ng balakang ng kanang binti ay dumadaan mula rito patawid ng singit. Napakalaking kalamnan ito. Dumadaan ito sa buong tiyan. Isang bahagi ay papunta sa lumbar spine at ang isa namang bahagi ay papasok dito sa balakang. At ang kalamnan na ito ang nagtataas ng binti. O kapag nakahiga ka sa likod, ito ang nagtataas ng katawan, inaangat ang katawan pataas. Ano ngayon ang nangyayari sa kalamnan na ito? Mas umiikli ba o humahaba kapag madalas tayong nakaupo? Isipin mo, kung ganito ang mga binti at nakakabit ang kalamnan dito, ipapakita ko sa iyo para mas makita mo siguro dito. Kapag tinaas mo ito, makikita mo, iiwan ko ang daliri ko dito kung nasaan siya ngayon habang nakatayo at doon makikita mo kung gaano siya umiikli. Eksakto ang distansya sa pagitan ng mga puntong ito sa hita at sa dulo ng daliri ko. Kapag palagi tayong nakaupo, nasasanay ang katawan natin doon. Bakit nasasanay ang katawan natin? Ang katawan ay parang isang biolohikal na instrumento at palagi itong nagsasanay. Lahat ng ginagawa natin ay pagsasanay ng katawan. Bakit? Dahil ang mga kalamnan at fascia, pati ilang bahagi at estruktura ng katawan, pero higit sa lahat ang kalamnan at fascia. Kapag pinaikli ang mga ito, nasasanay sila doon. Sa fascia, naiisip mo ba ito? Kumuha ka ng pambabaing medyas. Napaka-elastiko nito at pag binitiwan, bumabalik sa dati. Walang nabubuong mga kulubot at itong parang estrukturang gunting. Sa pag-aaral ng fascia, tinutukoy nila ang ganitong uri ng estruktura na nagdudulot ng napaka-flexible na katangian. Ito ang estruktura ng mga tissue. At sa sandaling ang pantyhose ng babae ay hindi na nakaunat, kundi pinagdikit na ng husto. Bale wala lang ito sa pantyhose dahil patay na materyal lang iyon. Pero ang fascia ay buhay. Kaya kapag napunta ang fascia sa ganitong posisyon, nababago ang magandang estrukturang parang gunting na ito na dati ay napaka-elastiko. Nagkakaroon ng mga buhol-buhol, nagkakaroon ng mga gusot, at may mga tumatawid na hibla na nabubuo. Dahil ang fascia ay parang nabubuhay na 3-dimensional na sapot ng gagamba at ikaw ang gagamba na humahabi ng sapot na iyon. Iyan ay mga maliliit na unit sa katawan, maliliit na bahagi na naghahabi, nagpapalakas, nag-aalis
at patuloy na nagbabago ng fascia. Depende kung ano ang ginagawa ng katawan. Kaya kapag ang fascia ay paulit-ulit na hinihila ng mahaba at pagkatapos ay pinaikli, tapos hahabaan ulit, tapos paiikliin ulit, pinananatili nito ang katangiang iyon na sumabay ng maayos sa bawat estado. Gusto ko itong laging ipakita sa braso. Kasi kung iisipin mo ngayon dito, ang mga kalamnan sa loob, yung mga tagabaluktot, ngayon ay medyo mahaba sila. Yung bahagi dito sa labas, ngayon ay maikli. Ibabaluktot ko ang braso, kailangan humaba ang mga iyon dahil sobrang ikli na ng mga nandito. Pagkatapos, isipin mo na lang na dito lang gumagalaw ang braso at hindi na umaabot ng ganoon kahaba para sa mga tagabaluktot at tagatuwid. Doon, lalo silang umiikli at nagkakabuhol-buhol. At ang mga kalamnan, nasasanay sila sa pagkakabanat nila. Kumbaga, nasasanay silang hindi na bumigay ng ganoon kahaba gaya ng talagang kinakailangan. Dahil balik sa pag-upo, palaging ganoon ang upo nang hindi binabalanse. At ngayon isipin mo, kung ito ay umiikli sa harapan, ano ang kailangan kong gawin para mapahaba ulit ito? Iyon ang magiging neutral. Pero ang neutral ay hindi pa sapat. Gusto ko talagang ibalanse para ito ang mababalanse at hindi ito ang mababalanse. Kaya kailangan ko pang umusog pa atras. Oo, kita mo na ngayon. Ginagawa na nito ang dahilan kung bakit maikli sa harap, lalo na sa baluktot ng balakang, gaya ng halimbawa natin. Kaya naman, nauunat siya ulit. At kapag ganito ako nakaharap sa unahan at ginawa ko rin yung pareho papunta sa likod, mapupunta ako sa zero na posisyon dito, na muling relaxed at kung saan ang katawan ay bumabalik sa normal na posisyon mula sa mga tensyon nito. At kapag ginawa mo mismo yung ipinakita ko dito, o kaya sa pamamagitan ng osteoprosure, halimbawa itong punto dito kung saan pumapasok ang kalamnan, pinipisil ito ng may pressure, tapos magre-relax iyon at sa sandaling iyon ay parang may maliit na himala. Pero ito ay purong biomekanika at dahil sa ating kaalaman, pinapatay ng utak ang sakit dito sa likod dahil hindi na ito kailangan. Oh, isipin mo na lang, masyadong mahigpit ang hatak sa harap, kaya nahihila ka paabante, pati sa likod. Hindi mo makikita ngayon ang likod na kalamnan. Isipin mong hinawakan ko ang likod ng damit ko, hinihila ako pabalik. Saan ito humihila? Diretso itong humihila sa mga disk ng gulugod at kapag bumalik na sa normal ang hatak, hindi na mabibigatan ang disk ng gulugod. At sinasabi ng katawan sa pamamagitan ng utak, sige, patayin na natin ang alarmang sakit na ito. Iyan ang functional na sakit. May tungkulin ito na bigyan tayo ng babala at kapag hindi na kailangan ang babala dahil naging normal na ang tensyon, pinapatay na ng utak ang tungkuling ito. Kaya hindi namin tinitingnan ang sakit bilang isang sagabal o negatibo. Masakit ito, pero hindi dahil masama ang intensyon o di mo alam ang dahilan. Sa halip, may malinaw itong tungkulin na magbigay alarma. Kanina, tinalakay natin ang pag-ineksyon. Kapag nag-ineksyon ako ngayon, hindi natatanggal ang sobrang tensyon ng mga kalamnan at fascia. Patuloy pa rin ang sakit. Kung makakatulong ang ineksyon, nabawasan ang tensyon dahil sa pamparelax, pansamantala lang ito at babalik din ang sakit pagkatapos. Dahil hindi pa rin natutugunan ang sanhi at nandoon pa rin ito, kahit paikot-ikutin natin, nananatili pa rin ang sanhi. Masyado tayong nakaupo at kailangan nating balansehin iyon. Iyan ang mahigpit na batas ng ating natutunan. Maaaring maalis ang karamihan sa sakit ng katawan sa pagpapanumbalik ng normal na balanse at pagluwag ng mga naninikip at nagpaikling bahagi. Kapag ganun, nawawala ang silbi ng sakit kaya itinitigil ito ng katawan at utak. Bakit hindi nakakatulong ang operasyon? Ang operasyon na ginawa para sa isang slip disc? Dahil kapag ang slip disc na isang sintomas ng sobrang tensyon, kapag inoperahan at tinanggal ang slip disc, kadalasan ay gumiginhawa ito sandali. Dahil ang operasyon ay may kasamang anesthesia at dahil dito ay may pinuputol, nagbabago ang mga tensyon at ang epekto ng anesthesia ay nawawala rin kalaunan. Tumitigil ito ng ilang linggo o buwan tapos bumabalik kaya nagtatanong ang lahat, nagpa-opera na ako, bakit bumalik pa rin? Oo, ipapaliwanag ko sa iyo.
Dahil hindi pa rin natatanggal ang sanhi o kung natanggal man ito ng kaunti nang hindi sinasadya, bumalik na naman ito dahil sa araw-araw mong pamumuhay na madalas kang nakaupo nang hindi binabalanse. At dahil doon, bumalik ulit ang sakit at ang operasyon ay puro paggamot lang sa sintomas. Dahil hindi naman talaga nito na bago ang pinagmulan ng problema. May ikukwento akong napaka-interesanting bagay na patunay niyan. Minsan sa training ko, kasama ko ang mga ortopediko, doktor, hilot, pisyoterapista, at mga baguhang gustong matuto ng matinong bagay. Mayroon akong isang kasama noon, isang doktor na Ruso, na nanonood lang. Nagtaas siya ng kamay at nagsabi, "Roland, pwede ba akong magkwento?" Ngayon alam ko na ang ginagawa ng mga kasamahan ko sa Ural. "Ha? Ano bang ginagawa ng mga kasamahan mo sa Ural?" Sabi niya. Sinabi niya na sa Rusya, hindi maganda ang serbisyong medikal at kakaunti ang ospital at doktor. Doon, ang ilang doktor lang ay ganito ang ginagawa para mapadali ang kanilang trabaho. Kapag may mga taong pumupunta na may mga sakit na mahirap kontrolin. Nilalagay lang nila agad sa ilalim ng general anesthesia ang mga pasyente at pagkatapos ng anesthesia, nawawala ang sakit tapos babalik ulit ang mga pasyente at bibigyan na naman sila ng general anesthesia. Oo, at lagi niyang tinatanong kung paano nangyayari yon. At ang paliwanag ko ay nagbukas ng isip niya kung ano talaga ang nangyayari. Kapanapanabik, di ba? Alam mo yon? Sinasabi ko na sa loob ng 38 taon na karamihan sa mga operasyon sa bahaging ito ng katawan, sa musculoskeletal system, ay talagang hindi naman kailangan na ito ay mga pagkakamali ng mga doktor at wala naman talagang saysay ang mga ito. Mahigit 30 taon na ang lumipas at natatanggap na sobra ang mga operasyon. Kaya ngayon, may pag-aaral mula sa mga kumpanya ng siguro sa kalusugan. Di ko sure alin, ipopost na lang namin ang link sa baba. Ayon sa mga kumpanya ng siguro sa kalusugan, 85% ng operasyon para sa pananakit ng likod at 70% para sa tuhod ay hindi talaga kailangan. Oo, opisyal na opinyon na ito ngayon at tama sila doon. Iyan mismo ang ipinaliwanag ko kanina. At isa na naman itong magandang halimbawa ng madalas na nangyayari sa atin. Yung sinabi ko, maraming dekada na ang nakalipas. Iyon na ngayon ang halos naging pamantayan. Napatunayan na ng agham at unti-unti nang tinatanggap. Nagtataka ako kung bakit natagalan, pero ganun talaga. Balik tayo sa problema sa iskiyas na nagsimula sa likod. Pero gaya ng sinabi ko, may mga sakit din na iniuugnay sa iskiyas na unang nararamdaman sa puwitan. Naalala mo ba iyon? Sinabi ko, paano nangyayari iyon? May nadidiinan ba? Masakit ang mga disk sa gulugod at ibaba ng puwitan, parang may hindi pagkakaintindihan at hindi tama para sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang interesting na nangyayari. Kung ano ang nagaganap dyan sa puwitan. Sinabi natin na ang mga hibla ng ugat ay nagsasama-sama dito. At pagkatapos ay lalabas ang ugat bilang isang buo, bilang isang ugat na lumalabas dito. Sa likod ng binti, may kalamnan na tinatawag na preformis na dumadaan dito ng pahilis. Ang tawag dito ay ang puwang ng preformis. At ngayon, unti-unti na rin itong tinatanggap sa tradisyonal na medisina, pero madalas ay hindi pa rin ito nadadiagnose. Pero tinatanggap na ngayon na talagang mayroong pagkipot doon. Iyon ang matagal ko nang sinasabi, sa loob ng maraming dekada, na masyadong malakas ang paghila ng mga kalamnan at mga fascia. Ngayon, isipin mo na lang, dito lumalabas ang ugat at ang daliri ko ang nagsisilbing kalamnan na dumadaan dito sa ibabaw at masyadong banat ang kalamnan. Ano ang mangyayari? Pinipisil niya ang ugat dito laban sa buto ng balakang. At sa sandaling mapisil ang isang ugat, maraming nangyayari sa ugat na iyon. Nagbabago rin ang metabolismo kasi ang ugat ay dinadaluyan ng dugo. May mga materyales na pumapasok, mga sustansya na pumapasok at lumalabas, mga basurang sangkap, tapos may iba't ibang bahagi sa loob, pati na ang pader ng ugat. Lahat ng iyan ay sensitibo sa pressure. Nagiging sanhi ito ng pagbawas ng bilis ng pagdaloy ng signal sa ugat, ng pamamanhid, ng kawalan ng pakiramdam at ng paghapdi. Lahat ng iba't ibang kondisyong ito ay eksaktong mga nararanasan mo, pati na rin sa iyong puwitan. Saan mo pinaka nararamdaman ang iskiyas sa iyong puwitan? Madalas kapag nagmamaneho ako ng kotse. Kapag nakaupo ka sa kotse, okay pa sa unang 30 minuto, pero pagkatapos nun, sumasakit na. Sumasakit ang puwitan mo kaya lipat ka ng pwesto
Pero sasakit din ang kabila. Balik-balik lang kung ano-ano na ginagawa mo, lalong lumalala ang problema. At gano'n na naman, katulad ng sa ibang halimbawa tungkol sa pananakit ng likod, ang ipinaliwanag ko ay dahil sa kakulangan natin sa paggalaw. Ang kalamnan na ito ay lalong naninigas. Kailangang laging magtrabaho, namamaga at lumalaki. At pagkatapos ay naiipit ang ugat. At sa sandaling simulan mo na igalaw ang piriformis at ang buong kalamnan sa puwitan, na sabay-sabay ding gumagawa ng kabuuang tungkulin at lakas ng pagpiga. Kapag naibalik na sa normal, ang problemang ito ay kadalasan ay nababawasan na agad pagkatapos ng unang hakbang na maaaring isang paggamot. Dahil sa osteoporosur o Lipschitz-Pracht na ehersisyo na nakatutok dito, malaki ang nabawas at tuluyang nawala ito matapos ilang araw. Kahit pa matagal na itong nararanasan ng ilang taon o buwan at minsan ay tinatawag ng chronic. Ano ang nangyayari kapag matagal nang nararamdaman ang sakit? Matagal itong naroon dahil matagal ding mataas ang tensyon ng mga kalamnan at mga fascia. Kapag nabawasan na ito, ang mga chronic na sakit ay biglang nagiging normal na sakit na nawawala rin. Oo, kaya pakiusap, kalimutan mo na rin ang iniisip ng marami na nagkaroon na ng chronic na kondisyon. Ang pagiging chronic ay ipinapaliwanag din gamit ang pain memory. Oo, kaya ganyan din ipinapaliwanag ang chronic na sakit. Noon, may dahilan kung bakit may sakit, mayroong dahilan, tapos nawala na ang dahilan na yon. Ngayon, patuloy na ginugunita ng utak ang sakit na iyon at nililikha pa rin ito. Madalas kong isipin, bakit kailangan tandaan ng utak ang bagay na walang kabuluhan? May dahilan dati para sa sakit at kumbaga naloloko ang utak. Masyadong tanga para maintindihan na wala nang saysay ang sakit ngayon, pero patuloy pa ring sumasakit. Lagi kong iniisip, ano bang iniisip dyan? At dumating din ako sa punto na naisip ko kung ano talaga ang nangyari. Kasi ano nga ba ang nangyari? Mas lalo nang sinuri kung paano nabubuo ang mga hindi tiyak na sakit. Oo, kasi ang mga chronic na sakit ay hindi tiyak dahil walang natutuklasang structural na pinsala. Mapapansin mo, iisang bagay lang ang pinag-uusapan. Kung wala talagang dahilan doon, tinatawag na itong hindi tiyak. Tapos ang sinisisi ay ang pag-iisip at ang memorya ng sakit. Kasi ano ang natuklasan nila sa mga pasyenteng may chronic na sakit na talagang nahihirapan? Nag-scan sila ng utak at natuklasan ang resulta. Ang mga taong nahihirapan ay may ibang estruktura ng utak kumpara sa mga taong hindi nahihirapan. Ibig sabihin, nagbago ang utak, kaya kailangan nating maghanap ng gamot na magpapabalik sa utak sa normal. Ganun ang naging lohika nila. Para sa akin, nagkaroon ng relasyong puno ng maling pag-iisip. Naniniwala ako na ang memorya ng sakit ay isang napakalaking pagkakamali dahil sigurado ako at kinakausap ko rito ang mga doktor, propesor at iba pang mga tao na gumagawa ng mga pag-aaral. Pakiusap, gumawa kayo ng pag-aaral kasama kami. Oo, sinasabi ko ito. Kumuha ng isang tao na may nabagong utak, na may nabagong estruktura ng utak dahil sa kanyang matagalang sakit at palayain siya mula sa kanyang sakit. Pagkatapos, ang utak ay muling magbabago, siguro sa loob lang ng ilang linggo, dahil ang utak ay palaging umaangkop sa sitwasyon. At sa kabilang banda, sinasabi ko rin na ang pagbabago sa estruktura ng utak ay kasabay na nangyari. Nangyari iyon dahil ang isang tao na dati namang hindi nagdurusa ay biglang nagdurusa ngayon, talagang nakakaranas ng matinding sakit. Walang katapusang pagdurusa. Siyempre, nagbabago talaga ang utak doon. Sa palagay ko, iyan ay hinala ko lang. Oo, pero sana ay mapatunayan iyan sa pamamagitan ng mga kaukulang pag-aaral. Naniniwala ako na maraming bagay ang lumalabas na mali ang pagkakaintindi noon. Bumalik tayo sa tinatawag na Gesellschmerz. Sa sandaling ma-relax ang tensyon dito, muling dumaloy ng normal ang dugo sa ugat at maging normal ulit, ibig sabihin ma-decompress. Kapag natapos na ang pagkapisil, babalik na ito sa normal at hindi na sasakit. Pero sasabihin ko agad, hindi ito isang dimensional na pangyayari na nangyayari dyan.
Pinaniniwalaan ko kasi na hindi lang ang ugat ang dahilan kung bakit may ganitong uri ng sakit, kundi may bahagi rin ng alarmang sakit na kasama pa. Baka pati sakit dulot ng sobrang paggamit. Kailangan ko munang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito para sa amin. Pero kaya mo rin itong maintindihan ng mabuti. Sa sandaling, oo, kunwari kukunin ko ang boteng ito at hahawakan ko ito sa harap ko. Oo, sanay na ako kaya kaya ko na siguro itong hawakan ng matagal. Pero kung mas mabigat ang laman nito o kung isang mas mahina na tao na hindi sanay dito ang hahawak ng bote. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unti niyang mapapansin, ay nakakapagod pala. Magsisimula sa kaunting sakit tapos lalakas ito. At darating ang punto na parang nasusunog na doon, na parang may namamagang ugat. Sinadya kong sabihin niyo ng ganon. Oo, kahit alam nating lahat, alam mo, alam ko, alam ng lahat ng nanonood. Hindi dahil sa namamagang ugat na susunog yan, kundi dahil sumusuko ang kalamnan. Para sa mga nagbubuhat o nagka-craft training, alam nyo na kapag intense ang training at mabigat ang binubuhat, mahapdi talaga, pero walang nag-aalala o nagsasalita tungkol sa chronic na sakit. Oo, alam naman ng lahat na normal yan kapag napagod ang kalamnan, mahapdi talaga. Naniniwala rin akong ganun dito. Dahil sa iba't ibang hila at tensyon na nangyayari, nadadala ang mga kalamnan sa hangganan ng kanilang kakayahan at nagsisimula ng mahapdi. Pero ang maganda dito, kahit nagaling yan sa ugat na naiipit o galing sa kalamnan na nasa ibabaw na siya mismo ang mahapdi, walang problema, tinatanggal natin ang tensyon at nawawala ang lahat ng ito, pati na rin ang sakit. Bumaba tayo ng isang palapag, oo, sa kahabaan ng likod ng tuhod, dito rin may mga matitinding paninigas. Bakit? Dahil madalas tayong nakaupo at kapag nakaupo tayo, oo, nabanggit natin kanina. Dito, naka 70 degrees ang tuhod, kaya ang likod ng tuhod na mas mahaba kapag tuwid ang binti ay umiikli sa ganitong posisyon. Ibig sabihin, pati sa likod ng hita, nagkakaroon ng matinding pag-ikli at pagtaas ng tensyon. Sigurado akong alam mo rin yan, kaya kung hindi mo ito regular tinatrain at binabalanse, masasabi kong tama iyon. Kapag yumuko ka ng tuwid ang mga tuhod mo, baka hanggang tuhod lang ang abot mo at pagkatapos ay mahirap na. Tapos magsisimula ng sumakit. Saan banda sa likod ng tuhod? Oo, sinasabi ko sa likod ng tuhod. Napansin lang natin kanina, kapag yumuko ka paabante, doon nagsisimulang sumakit ang likod ng tuhod. At sinabi rin natin na kapag may sakit sa likod ng tuhod, madalas na sinisisi rin ang sciatica. Napapansin mo ba? Sa tingin ko, may kinalaman ang pananakit sa likod ng tuhod sa pag-ikli dito. At kapag sumasakit ang likod ng tuhod, siguradong sumasakit din ang likod na bahagi dito. Tulad ng sabi ko, kahit kasama ang ugat, dahil sa matinding tensyon, naiipit ito ng husto. Maaaring ganon, pero laging kasabay nito ang labis na pagkapagod ng mga kalamnan at mga fascia na dumadaan sa bahaging iyon. May mga ehersisyo rin mula kay Bischoffenpracht na tumutulong maibalik sa normal ang tensyon at solusyon sa problemang ito. Siya ang nag-aalis ng sakit kahit ano pa ang kondisyon ng struktura. Sa huli, tatalakayin natin ang binti at mga sakit hanggang paa. Ipinakita pa natin ito kanina lang. Dito, pinaikli ang binti lalo na. Ang kambal na kalamnan sa binti ay yung makapal sa likod at sa ilalim nito ay ang soleus na kalamnan. Pero hindi naaapektuhan yon kapag nagbe-bend ng tuhod kasi hanggang dito lang siya. Ang kambal na kalamnan ang pangunahing nagbibigay hugis sa binti. Mula dito sa litid na papunta sa litid ng sakong, pataas dito, nagiging kalamnan, dumadaan sa kasukasuan at nagiging litid ulit na nakakabit dito sa itaas ng kasukasuan. At dahil doon, mas mahaba siya sa posisyong ito kaysa sa posisyong iyon. At pumapasok na naman ang pag-upo at ganun din dito. Sa aking karanasan at sa karanasan namin sa Liebschambach, halos hindi ito kailanman may kinalaman sa pagkakaapekto ng sciatic nerve. Tandaan, dito sa itaas ang apektado, pero sa ibaba ang masakit. Para sa akin, lalo lang itong nagiging hindi ka panipaniwala kahit sa simpleng pananaw. Madalas nagiging problema ang bahaging ito ng binti, lalo na sa maraming tao habang tumatanda.
Nagkakaroon sila ng pulikat sa binti tuwing gabi at nagkakaproblema talaga sila, hindi nila alam kung bakit at paano. At ang paliwanag dyan ay, masyado silang nakaupo at kulang ang galaw ng binti nila. Ngayon, marami na akong nasabi o inangkin kahit hindi ka sigurado kung totoo o posible iyon. Ngayon, may maganda akong tip para sa'yo. Huwag mo akong paniwalaan. Huwag kang maniwala sa kahit sinong doktor. Huwag kang maniwala sa physiotherapist. Huwag kang maniwala sa isang video. Huwag kang maniwala sa kahit anong nakasulat sa mga libro. Ang tanging dapat mong paniwalaan o pagkatiwalaan ay ang sarili mo. Subukan ang LiveShare at Bract, espesyalista sa sakit o therapy namin. Magpagamot sa aming doktor, fisyo, hilot o alternatibong manggagamot. Magpagamot ka at pakinggan ang katawan mo. Pagkatiwalaan mo ito para malaman mong tama ang ginagawa mo. Sapat na ang impormasyong ito. Kung nais mong balikan ito, i-download lang ng libre ang aming gabay na e-shares sa unang komento sa ibaba ng video at basahin ito ng maayos. Sana ay mawala agad ang iyong mga sakit at tuluyan na ring mawala.